Okay. O, hindi naman po pwede na, gawin nyo to. Ay, sino pwede magdikta sa amin? Walang pwede magdikta sa amin kahit presidente ng Pilipinas. Pero between the potential plunder case and the impeachment option, I would... Narinig no? Impeachment, parang optional lang ata yun, ha? Diba? Oh, mas malakas ata ang plunder case. Sige, tuloy natin para maliwanagan tayo. think na mas viable to pursue yung plunder case. No? Kasi yung plunder case, pwede yun i-pursue because the VP is not immune from suit. Right? So, pwede siyang imbestigahan, pwede siyang i-prosecute ng ombudsman on a plunder case, on a plunder indictment. Ng mga butante. Pero sinadya nila na hindi nilagay ang pangalan ko dyan. Ano masasabi nyo ngayon? Totoo pa ba yung ginagawa nila? Hindi. So pati yung publiko, yan ang manipulate nila. Hindi ko naman sinasabi kung nalagay ako diyan, tuwan-tuwa ako, hindi. Nandun pa rin ang andun pa rin ang pagdududa ko. Sapagkat ako ang gusto ko, pagka yung sa politika, dapat walang survey. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. At andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Hindi na natin patatagalin, ano? Oo. DOJ igagalang ang Office of the Ombudsman kung magpapasya silang hawakan ang investigasyon. Wala naman ho kayong magagawa, ha? Kundi talaga sumunod. Dahil alam naman natin, halos lahat ho ng ahensya, may karapatan ang ombudsman o ombudsman. Lahat po ng mga nanunungkulan ay hawak po nila. Maski po Pangulo. Lahat po ng gumagawa ng mga kadorobohan, pag yan po ay inimbestigahan ng ombudsman, pwede ho silang makulong. Pwede silang mapris yung mga asset. Ganun po ang mangyayari. Kaya magpakabait kayo. At dito, nililihis na naman tayo no? Nililihis na naman po. Impeachment? Ayaw na nga ang Pangulong, kung sino nakaupo nga, ayaw na nga na impeachment. Plunder naman daw ang pwede ikaso. Aba, subukan nyo nga. Bakit hindi nyo gawin? Yan ang sabi dito sa video. Abangan nyo sa video na yun kung paano ipapaliwanag dito. Pwede raw sige, pwede. Given na kung pwede. Sabi nyo Pero, kailan nyo gagawin? Ang tanong ng ating mga kababayan. Hanggat maaga, gagawin nyo na, Para naman, magkaalaman na. Yan ang laging sinasabi ng taong bayan. Isang hudyat nga lang ang hinihingi. Isang hudyat lang po ang hinihingi. Either sa anak o sa tatay. Di umano. Para magkaalaman na ho. Maski po ang mga taga Mindanao, ay nagpahiwatig na ho ng full support. Pati yung mga retired officer ng AFP. Mga retired. Kung sabihin natin na yung mga kasalukuyan ngayon hindi susuporta, wala naman ho magagawa. Paano ho yung mga dating retired na naging mga mga seniority nila? Hindi naman ho basta-basta gano'n na lang yan. Di ba? Kaya nga, minsan, sabi nga doon sa ay nangingibabaw pa rin kung sino yung seniority. Paano? Paano kung halimbawa yung seniority nila ay talagang punding-pundi na rin? Di ba? Wala akong magagawa itong mga kahit nakaupo ngayon. Yan ang sabi ni Aling Margarita Sopelpela. Salamat po from Dubai. Ayan, shoutout sa mga OFW from Dubai, Hong Kong, kung saan man kayo panig ng bansa. Salamat po sa suporta nyo. Nakikita ko po yung comment nyo patungkol sa kay Tatay Digong, kay Ate Sara, yung full support nyo ingat po kayo dyan. Ito na, ipapasok na natin Abangan nyo yung video Mamaya sa dulo yung pasabog. Sabi doon plunder case. Gawin nyo para magkaalaman. Tuloy. Sa ipabalita, rerespetuhin at ipauubayan ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman sakaling magdesisyon itong hawakan ng investigasyon kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin dito sa sinasabing murder plot laban sa first couple at House Speaker. Si Moira Encina Cruz sa detalye ng balitang yan.
Handa ang Department of Justice o DOJ na ipaubaya sa Office of the Ombudsman ang investigasyon kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga binitiwan nitong pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang inihayag ni Justice Undersecretary Jesse Hermanes Andres Jr. kasunod ng pahayag ng Ombudsman Samuel Martires na maaari nilang i-take over ang investigasyon sa bise kapag mabatid nilang may jurisdiksyon ang tanggapan. Sinabi ni Andres na igagalang nila ang otoridad ng Ombudsman sa issue. That is their prerogative. We will respect them. Ayon pa kay Andres, nakausap na niya si Martires at nilinaw na walang problema sa pagitan nilang dalawa. Opo. Nag-communicate na po ako para hindi po through media but directly po sa opisina niya. Wala pong problema. Ako po ay rumirespeto. Ganun lang po. Pero yun naman pala, napakasimple naman pala. No? Kailangan respetuhin. Ombudsman ho yan. Hindi naman ho yan na basta-basta lang itong ang... alam niyo po ito mga naghihiring-hiring dyan sa Kamara. Kung sakali ho mabuhisit, mabuhisit itong si Ombudsman Martires. Naku po. Pwede niyang bulatlatin yung mga isa-isang mga yan. At alam niyo, pwede mangyari dyan. Kung sakasakali na mayroong mga paglabag, pandudorobo, o anomalya ang ginagawa ng mga nakaupo dyan sa Kamara, o sila-sila, pwede ho ikasuhan, pwede ho i-freeze lahat ng asset. Ganun ho katindi ang ombudsman. Nako, eto na. Ibibigay na natin sa slide, Oo. Wala naman kasing makita. Walang makitang ebidensya pa. Ang ombudsman. Nagsalita na siya rito At saka walang magdidikta kahit Pangulo. Yan ang sabi sa video. Wala ho makapagdikta. Tahasang sinabi yan dito kaya panoorin nyo yun ang matatapang na tao, di ba? Walang sinisinto kahit sino man yan. Mas maganda, sila na magpaliwanag dito. Pasok! As a person, as an individual, not as the Vice President and part ng function niya. Kumbaga sa na nasabi niya yon bilang isang mamamayan, o kahit bilang isang Vice President, but she said it not in relation to her office, not in relation to the functions of her office. Mm-hmm. So, ang dapat pag-imbestiga rito ay ang DOJ, ang NBI, yung ganun. Kung gusto ng CIDG tumulong sa NBI mag-imbestiga, di sila. Kaya yun ang inano ko na bakit idinamay kami na dapat kami mag-imbestiga at dapat kami magsimula ng investigasyon administratibo o kriminal. Doon kami nag-react kasi parang ang feeling namin, wag mo kaming turuan. Doon sa Undersecretary, wag mo kaming turuan kung anong gagawin namin. Do not ever try to lecture to us what are our functions, our duties, our responsibilities. Doon naman kami nag-react. Hindi lang ako yun. Opo. That is the common sentiment of my deputies. Kasi nag-meeting kami tungkol dito Okay. Hindi naman po pwede na, gawin nyo to. Sino pwede magdikta sa amin? Walang pwede magdikta sa amin kahit Presidente ng Pilipinas. You still remember during the PDAF cases at the Sandigan Bayan when I was there? Opo. Oo, naalala mo yung sinabi ko na no kings or princess or president can ever tell us what to do. Correct. During the hearing. Sa open court. Walang pwede magdikta sa amin. Ito ay responsibilidad namin sa taong bayan, hindi sa particular na political party or politician. Hindi. Wala kaming obligasyon sa sino mang politiko o sino mang political party kundi sa taong bayan lamang. So yun ang pinagsiservisyohan namin. So kung anong tama, yun ang gagawin namin. Kung ano sa pananaw namin ay tama, yun ang gagawin namin. Katulad yung pagpapataw ng mga preventive suspension sa mga government officials na nagkakaroon ng kaso sa amin, we follow the rules. Na sinusunod namin kung ano ang guidelines sa pagpapataw ng preventive suspension. Dangan nga lang at itong nakaraang mga araw ay... yan may ads lang maganda yung nalilinaw, di ba? Na-issuehan ng PRO yung mga preventive suspension na-issue namin. Nagtataka kami bakit na-issuehan ng preventive suspension, i-implemented na yung order, 2 buwan nang nakakaraan. Diba? Nag-usap din tayo tungkol dito. Opo. Yun yung mga sa amin na nagre-react kami. Ano ba ito? Talaga bang sinusunod natin ang rule of law? Yung ganon. So dito sa usapin ngayon ni Vice President, hindi kami pwedeng maghimasok muna. Kasi wala pa kami nakikita. Tinitingnan namin bawat
bawat hearing ay mayroon nakikinig sa amin kung ano itong nangyayari. Pati nga yung involvement ng pulis eh. Kasi di ba ang ombudsman, meron din kami Apo, ombudsman for military officers and other law enforcement agencies, di ba? Apo, Justice. Oo. So, tinitingnan namin, may nagmo-monitor sa hearing ng ng Congress, ng House. In the meantime, natatahimik lang kami. Hindi man kami mahilig mag-media eh. Alam mo yan. Alam Alam yan ko po yan. palagi akong tumatanggi sa inyo. Apo, Diba? apo. Nagkataon lamang itong mga pagkakataon na itong mga panahon na ito na kailangan magsalita kami. Kailangan magsalita ako bilang head of office. Actually, sinasabi nga sa akin ng iba, ba't hindi ako kumuha ng spokesperson? Eh baka mamaya maibang masabi ng spokesperson, hindi katulad ng sasabihin ko. Tama. Dahil yung sasabihin ko, hindi lamang nagagaling sa utak ko, nagagaling din sa damdamin ko. Yun. Tama. Justice, doon po sa issue na binabanggit ninyo kay DOJ Undersecretary Jesse Andres, ano yung sabi niya, bakit hindi pa kumikilos ang ombudsman? At di po ba, kung tama ako, ay nagpaalala ka naman na may power ang ombudsman kahit na hindi kayo mag-initiate ng investigation, may power kayo na saluhin o ipagpatuloy yung ongoing investigation ng isang agency? Yes. Actually, bago ko nasabi yon, Opo. ang sabi ko, kung sa pananaw ni Undersecretary, kami ay dapat pumasok, kami ay dapat mag-imbestiga, I advise him to just, shut up dahil we will take over the investigation of the case. Pero minsan na hindi namin ginawa yon. Pag nalaman namin na nag-iimbestiga ng NBI, ihintay na lang namin yung complaint na gagawin ng NBI at doon namin hihimayin yung kanilang complaint. Na marunong naman kami rumispeto sa ginagawa sa trabaho ng ibang tao, ng ibang ahensya ng gobyerno. So parang pakiusap ko lang sana, nabitawan ko lang yung salitang shut up, is for the Undersecretary to just focus on his work. Huwag niya kami tuturuan kung kailan kami mag-iimbestiga o kailan kami hindi mag-iimbestiga. Alam namin ang aming ginagawa. At Siguro binabanggit... nakita mo namang nakita na nagkaharap na tayo, di ba? Opo. Sa mga ginagawa namin sa ombudsman, aywan po, Robert, doon lang kami nag-react. Yung sasabihan kami na may power to investigate. True, we have that power to investigate. Totoo yan. Ang problema ngayon, naka-tie up din kami doon sa decision ng Supreme Court sa Enrique Gonzalez. Okay. Doon sa Enrique Gonzalez, sinasabi doon na kung yung pag-iimbestiga mo sa criminal o administrativo would result in the dismissal on the impeachment of a impeachable officer katulad ni Vice President. Bawal yun eh. Oh. So we cannot file. Oh, narinig nyo ha. Bawal pala yun. Diba? Kung ang pag-iimbestiga ay kung patutunguhan ay impeachment, eh bawal pala yun. Naku po. Liwanagin natin para mas maganda, no? Oo, tuloy natin ha, liwanagin. Mas maganda yung maliwanag eh. Dismissal on the impeachment of a impeachable officer katulad ni Vice President. Bawal yun eh. So we cannot file administrative or criminal case against the Vice President because it might result in her impeachment. Yun ang pinagbabawal eh. Doon sa Enrique Gonzalez na kaso. So parang sinasabi ng Supreme Court, bago nyo kasuhan to ng criminal o administrative, impeach nyo muna yung impeachable officer. Doon muna sa impeachment. Doon muna. Mauna yung impeachment. Impeachment. Bago yung criminal o administrative case. Oo. Na hindi nyo namang role pa. Kaya sabi ko malayo pa sa Philippine Area of Responsibility kumbaga sa bagyo. Medyo malayo pa, Robert. Kaya ngayon siguro may panahon pa tayo magngitian, di ba? Makipagtawanan, although malimit, nakikita mo ako nakasimangot. Correct. Ibig sabihin pala, kailangan muna makasuhan bago ma-impeach. Oo, ayun yan kay Ombudsman Samuel, ha? Nako po, kaya pala merong mga magsusulong at gustong magsulong na naman. Oo, may pag-uusap na naman sa plunder. Baka taktika na naman ito. Di umano ha. Baka isa na naman itong strategiya. Oo, na kailangan kasuhan muna si Ate Sara bago ipasok yung impeachment. May narinig tayong may narinig na naman tayong plunder na naman eh. Ituloy muna natin to si Ombudsman Martires ha.
seryoso, nakasibangot at seryoso, Justice. Justice, pero nakipag-communicate na ba sa'yo si DOJ Undersecretary Jesse Andres? Kasi sa ambush interview kahapon sa DOJ, binabanggit niya na lumapit na siya sa'yo at nagpaliwanag na ba at wala daw kahit anong alingasngas sa pagitan ninyong dalawa, Justice? Wala naman talagang alingas-ngas sa pagitan naming dalawa. Wala naman akong personal na sama ng loob sa kanya. Mhm. Okay? Kumbaga sa itong aming pinag-uusapan ng Secretary Andres is on the level lang kumbaga sa mental mental calisthenics. Ayan, oo. Awayan lang ito ng pag-iisip, di ba? Mhm. Ito yung tinatawag na mental exercises namin dalawa. Mhm. So parang paalala ko lang sa kanya na, oy, tika muna pare, ha? Mhm. Baka nakakalimutan mo yung ganun. Pero walang personal dito. Mhm. I mean, I don't know him personally. I haven't Apo. met him in person. Mhm. I just heard about him when he was still working with the former Vice President Noli de Castro. Mhm. Wala akong sama ng loob sa kanya. Wala akong sama ng loob. Alam mo yan eh. Opo, opo. Ayan na ha. At nabanggit na rito, ipapasok na naman natin itong mga pag-uusap. Meron kasi nga in-interview dito isang political analyst. Political analyst, ipapaliwanag niya dito. Kagaya nga, sinabi nga ni Ombudsman na, di ba? Sinabi niya na bawal pala yun. Dapat muna mauna yung kaso bago ma-impeach. Baka nga, may bagong, ano ba tawag doon? May bagong teleserye na naman tayong aabangan. Ano? Kayo ba? Survey lang ito. Kayo ba ay naniniwala na itong mga nangyayari kay Ate Sara ay isang pakanalang talaga kung sino yung gustong-gustong maging presidente? Oo, i-type niya sa comment section ha. At ipakalat nyo. Siyempre para malaman ng ating mga kababayan. Ganito lang naman. Kami po ay naniniwala. Isang pakanaho yan. Para lang ay masira ang pangalan at hindi makatakbo at makasuhan si Ate Sara. Ganyan ang mga taktika ng mga kalaban eh. Di umano. Di ba? Ganyan sila. Ngayon, ugong-ugong nga eh. Yung ayuda raw ay ginagawa ng tawag doon, legal na. Legal na raw yung ayuda. Kasi daw, pinamimigay para kumuha ng boto. Totoo naman. Di ba? Ang ayuda ngayon ay isang paraan para mamulitika. Bakit hindi nyo ginawa yan nung panahong wala pang eleksyon? Ngayon naglalabasan yung mga ayuda. Tama. Survey kami ho'y naniniwala na talagang taktika lang yan ng kalaban na gustong umupo at atat ng umupo sa pagkapangulo. Doon naman sasagot na hindi. Nako po, hindi. Oo, kasi talaga namang ang masasabi ng mga taong bayan, parang wala ata kayong pagpipilian eh. Parang naniniwala kami, di ba? Okay, survey Pagka-survey nyo, comment kayo dyan, sa comment section. Yung video natin, i-share nyo. I-share nyo sa, para umabot ng, mag-viral at malaman itong plunder case, mas malakas umano kaysa impeachment. Grabe, Ayon yan dito, Kayo, ano sa palagay nyo? Naniniwala ba kayo na ganito na yung taktika nila ngayon? Gumagawa na sila ng panibagong taktika. Ipasok na natin to. Yan na. Ano yung pinaka masakit or matinding ikahaharap ng ating Vice President? So that's a good question, Ms. Pat Pino. So I of course want to say with due respect to the DOJ, they're doing their job na investigating yung possible criminal acts, yung napanood natin over the weekend na drama. Yeah. So the DOJ must do that, They must investigate that. So that's something that they must do. Pero between the potential plunder case and the impeachment option, I would... Narinig no? Impeachment, parang optional lang ata yun, Diba? Mas malakas ata ang plunder case. Sige, tuloy natin para maliwanagan tayo. Think na mas viable to pursue yung plunder case. Kasi yung plunder case, pwede yun i-pursue because the VP is not immune from suit. Right? So, pwede siyang imbestigahan, pwede siyang i-prosecute ng ombudsman on a plunder case, on a plunder indictment. Pag impeachment kasi,
I'm sure both of you remember what happened during the impeachment of Chief Justice Corona and also the impeachment of President Erap, no? What's going to happen is if that is pursued, no? So ang mangyayari niyan, magiging very divisive kaagad yung politika natin. Magiging Alam nyo naman pala eh. Ang tanong, kailan nyo gagawin yan? O kung sino ba yung nagpaplano nito, eh gawin nyo na lang mas maaga. Ayun ang sabi ni Aling Leticia Macaraig. Oo, gawin nyo na maaga para mas maaga rin magkaalaman na. O, yan naman comment ni Rodel Velasquez. O, marami nagko-comment sa atin eh. Ang tagal naman nga eh. Doon nga sa impeachment eh. Atat na yung mga kababayan natin eh. 'Di ba? Hinihintay na lang nila yung hudyat. O, sabi naman ni Martes Michael, oo, gawin na hanggat may araw pa. Pag dumilim, ano pag dumilim? Naku, ayun. Ayaw, huwag na natin ituloy yan. Naku, Michael. Oo, mahirap yung mga sinasabi mo. Oo, bahala na ang taong bayan. Sa Mayo. O, diba? Alam naman nila yan eh. O, tuloy. vitriolic lalo ang politika natin. And not only that, no, ang mangyayari niyan, Congress will basically stop working, no, or doing their usual work for a couple of months kasi lahat sila tututok sila doon sa impeachment. So the House of Representatives will debate for a long time about the articles of impeachment. Titigil yung trabaho nila about yung lawmaking work nila matitigil at tututok sila doon sa impeachment. And then pag napasa na sa Senado, yung mga senators naman, they will stop their lawmaking work kasi they will stand as senator judges. So for a couple of months, matitenga lahat ng legislative work. And dagdag gastos pa yun para sa taxpayers, no? Kasi hindi na nga nila nagawa yung trabaho nila. They will be doing additional work pa that taxpayers will pay for. So considering all of those things, no, on the impeachment option, it seems to me na maybe it's more optimal to pursue the plunder case because we can do it. Okay. Sino magkakaso? Ang tanong, balik natin doon. Sino kaya magkakaso ng plunder case? Tuloy natin ano siya, political analyst. Political analyst siya, pero mararamdaman mo dito, parang hindi naman ata. No, parang meron siyang side. Tuloy. On the impeachment option, it seems to me na maybe it's more optimal to pursue the plunder case because we can do it. Okay. The ombudsman can do it kasi hindi nga naman immune from suit yung vice president. So I would say na the option to pursue a plunder case or any graft and corruption case by the ombudsman, that would be more optimal in the overall scheme of things. Okay. And if the plan... Ayun ang sabi nga doon sa kaninang slide natin, 'di ba? Oo. Kung halimbawa, hahanapan mo ng butas si Ate Sara para ma-impeach, bawal 'yun. Tama, narinig niyo 'yun kanina, 'di ba? Kung ipapasok mo naman ang plunder case at ang magkakaso ay ombudsman, sinabi nila ng ombudsman, hindi sila pwedeng magbase lang kung ang politika ay pinag-uusapan at wala namang kaso. Diba? Sinagot na itong mga sinasabi dito, sinagot na sa unang video, unang slide natin. Kaya siguro, alam na natin ang sagot din sa mga susunod na storya na wala na talagang pag-asa manalo ang mga kalyado na mga lulong. Di umano. Malapit na ang Mayo. Isipin nyo. Kasi hindi kayo nagpapakabait meron lang kayo pinapanigan. Kala nyo ba pinapanigan nyo masosurvive kayo niyan? Naku po. Ibang klase na ngayon ang politika ngayon. Nangingibabaw na yung kabutihan kaysa kasamaan, di ba? Mas nakalala mga nakabubuti. Di ba? Hindi naman kumikibo si Ate Sara Diba? Ang tagal niya nga magsalita Ang tagal niya magpaliwanag No? Ito mga to, bira ng bira sa kamera. Nagsimula sa kamera. Bira ng bira hanggang napa-cite in contempt na si Atty. Lopez. Diba? Yun na nagkaliyaban
kung hindi nyo pinaisan in contempt si Atty. Lopez, wala namang ganito eh. Pero pasalamat na rin ng taong bayan, at ginawa yun ng mga andyan sa Kamara. Oo, kasi nalaman talaga kung ano talaga yung motibo nila kay Ate Sara. Diba? Okay na rin. At least nagkalabasan na. Oo, ngayon, ano ngayon na nangingibabaw? Diba kulay green? Okay, sa pula? Oo. Ano ba mas magandang kulay sa pananaw ng mata ng tao? Diba kulay green? Oo, mas maayos sa mata. Hindi masyado nakaka-irita. Oh, di ba? Tuloy natin. Tutuloy pa ba natin to o wag na? Mapunta na tayo dun sa isang... ito nga pala ha. Okay. Ito nga pala. Naku. Baka mamaya makalimutan nyo si Senador Marcoleta ha. Huwag nyong palalampasin. Iboto nyo ha. Kasi ginagawa siya ng alam nyo na, dahil malakas nga. Oo. Sa survey pa lang binabasag na siya. Ibig sabihin, sa survey pa lang sinisira na siya. Ayun yan dito, ha? Kung sino nagsasalita, mismong si attorney, ha? Senador. Kasi hindi siya nilagay yung sa survey pa lang, ha? Wala yung pangalan niya sa survey. Ang gusto ata ng nagbayad dyan sa survey na yan, hindi lumabas yung pangalan ni Senador Marcoleta sa survey na ito. Mantakin nyo, mga kasama. Isipin nyo, ha? Isipin nyo mabuti. Malakas na malakas ang pangalan mo, ha? Kahit saan lugar dito sa Pilipinas at sa abroad. Tapos dahil sa survey, mawawala yung pangalan. Isang malaking kalokohan, di ba? Eto na, PDP laban, ha? PDP line, ha? Yung mga kalyado ng mga Duterte. Kalyado ni Tatay Digong. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung sa Leyte. Si Ate Nene, ha? Si Ate Nene po ang pag-asa para mawala na yung buaya dyan alam nyo na, ha? Para mawala na yung malaking buaya dyan. At ano pa? Papasok na natin. Alam naman natin to na kailangan natin ipanalo ang mga kalyado, di ba? Party list. Di ba? Duterte party list. Ano pa? Kung gusto nyo, sa Maynila, ipasok na rin natin. Si Yorme at yung hanggang konsehal. I-landslide nyo. May tatlong dyan, may mga alipores dyan, tatlo. Yung mahihilig bumira kay Ate Sara. Mga taga Maynila. Wag nyo na iboto yun. Sa Laguna. Mga taga Laguna. Tapon nyo na rin yun. Mabantot na yung pangalan nun. Yung taga Antipolo. Isa pa yun. Alisin nyo yun. X nyo. Yung sa Batangas. Tanggalin yun. Sa Quezon. Sambales. Sa may Surigao. Surigao ba yun? Alisin nyo yun. Huwag nyo nang tangkilikin yun. Ano pa ba? Sino pa ba? Marami yan eh. Yung Pampanga. Yung sa Pampanga. Diyos mio. Isa pa yun. Alam nyo yan ha. Kung saan man kayo distrito ha. Alam nyo na kung sino yung mga X nyo. Palitan ho nyo ng bago. Yung maayos naman. Ang tanong ko ba sa inyo, mga kasama, kung sino may nasasakupan nito, ang tanong ko ba sa inyo, maayos ho ba pamamalakan niya sa lugar ninyo? Diba? Meron ho bang project na ipagawa yan? Alam mo lang ata, nakaganyan eh. Nakaganyan, no? Kailan yung next? Yun lang ata, alam, hindi mo eto na, pasok na natin si Senador Marcoleta. Senador Marcoleta, kahit alisin ka nila sa survey, number 1 ka pa rin sa amin. Ito na. Naman tayo. Yung pangalawa gusto kong maipakita. Natanggap na ba ni Direk? Okay na? Ayan, sige. Ipakita natin. Palakihin nga yan. Aba, Social weather station. Anak ng tipaklong ha. Survey ito. Statistics survey yan ha, mga kasama ha. Hindi basta ba. Magkano kaya nabaya dito? Walang pangalan eh. Lakihan na natin. Wala yung pangalan ni Senador Marcoleta eh. Kayo nang bahala ha. Tignan nyo na lang. Wala eh. Eto na, pasok. Social weather station. Social weather station. Di ba kung minsan pinag-uusapan natin? Opo. Sapagkat ito'y ginagamit para tantyahin sino ba yung gusto nyong iboto, ganyan. Opo. Tingnan mo yan, third quarter 2024, Social Weather Station. October 1. Ang date niya, October 1, 2024. Opo. Ano yung note? Basahin mo yung nakalagay na note.
Note to interviewer. Oh. Allow R. Yung R, yan ang respondent. Yan ang okay. sample. Oh. Allow respondents to read all names first in list. So, yung mga pangalan na yan, yan ang kinukonsider, yan ang tatanungin nila. Sino sa mga yan ang gusto nyong iboto? Babasahin lahat. Okay. Oh. Kailangan ba, ano ang mapapansin nyo dyan sa listahan na yan? Wala kayo sa listahan. Ayan, nakita mo na. Oo, Pero merong Floranda Mori. Kilala mo si Floranda Mori? Ay, hindi nga eh. Merong Adonis Jerome. Ha? Sino yun? Ayan nga. Meron sinabi natin noon kung nawala kayo sa listahan. Meron pang sino nakalista. Meron pang Doringo Maui. Ayan, meron pang Ramos Danilo. Diniscuss natin yan. Ayun. Ayan ha. Ads lang ha. Kaya nga, dinudugas na ho no? Bakit hindi nila ako sinali dyan? Para sa ganun, yung tatanungin, wala akong pangalan, hindi talaga ako ilalagay dyan. Tama. Naglag talaga kayo sa pangalan nyo sa survey. Kaya nung pa, sinasabi ko sa inyo, hindi naman sa minamasama natin. Dito, may papakita ko sa inyo, minamanipula nila. Official documents mo pa ito ng SWS. Baka questionin tayo ng SWS ko. Diniscuss natin ito kung dyan. Sa kanila, page 2 yan. Page 2, tingnan mo. Sino ba si Adonis Jerome? Hindi ko po kilala. Para ngayon, isama mo doon sa i-consider nila, tatanungin. Sino si Floranda Mori? Ito Modi. Kasi Modi ay yung transport group yan, Kong. Si Modi Floranda. Yung petsa na yan, kung wala pang filing ng COC yan eh. Kaya nahula lang sila. Sino si Danilo Ramos? Yung magtatahuwa tayo sa kanto. Sinasabi ko lang sa inyo. Siguro naman, mas kilala ko kaysa kay Doringo Mori. Doringo Mimi. Ito yung sinabi ko doon sa mga estudyante kanina. Gagamitin nila to para tukuyin nila kunwari sino yung napupusuan ng mga botante. Pero sinadya nila na hindi nilagay ang pangalan ko dyan. Ano masasabi nyo ngayon? Totoo pa ba yung ginagawa nila? Hindi. So pati yung publiko, manipulate nila. Hindi ko naman sinasabi kung nalagay ako dyan, tuwan-tuwa ako, hindi. Nandun pa rin ang pagdududa ko. Sapagkat ako, ang gusto ko, pagka yung sa politika, dapat walang survey. Ang gusto ko may survey kung alin ang mas masarap na bagoong, mas masarap na patis, mas mabangong siya sabon, mga produkto at mga serbisyo. Pero pagdating sa mga anong gusto ng mga tao, sapagkat ito'y potensyal na pagkakakitaan ng maraming tao, lalo na yung mga sindikato. Totoo po, Kong. At pati siyempre, kapag nag-number 1 ka dyan, siyempre... Ay kuya, number 1 naman talaga, Senador. Number 1, totoo yan. Ito, survey isa pang huling survey. Naniniwala ba kayo na si Senador Marcoleta ay magna-number 1? Sa pagka-senador. I-type nyo dyan, yes. Taddarin nyo ng yes. I-share nyo na. Ito na yung oras natin para i-share nyo yung video na ito. Kasi minamanipula na ho si Senador Marcoleta rito Ginagawa na ho siya ng hocus-pocus para hindi lumabas ang pangalan niya sa survey at hindi makilala. Wag natin pabayaan. Kailangan natin maipasok ang isang matapang at may paninindigan na tao. Hindi lang naman bihira po yan mangyari kahit banggain siya ng napakarami dyan sa kamera, kahit pagtulungan siya, itong si Senador Marcoleta ay naninindigan kung ano yung tama. Alam niya na political assassination ang ginagawa dito kay Ate Sara. Political strategy para masipa at hindi makatakbo sa 2028. Makasubuhan. Ganun. Kaya Senador Marcoleta, number 1 ka po para sa amin. Ayan share nyo mga kasama, share nyo yung video na to. Ito yung tulong natin kay Senador Marcoleta kasi binibiruin nyo ginagawa sa kanya ngayon, ginigipit na rin. Ginagamitan na sila ng magic, di ka nga. Hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na, huwag ka na mapahuli sa mga balita, issue at reaksyon yan bye-bye!